Kulay at itsura pa lang talaga namang nakakatakam na. Ngayon po, gagawa naman tayo ng napakasarap na suman Marruecos. Sa isang kawali or kaserola, pagsamasamahin lang po natin lahat po ng ating mga sangkap. Kung sakaling hindi available or ayaw niyo po maglagay ng makapuno, magdagdag pa po kayo ng 1/4 cup ng asukal. Yung ating ube flavoring ay optional lang rin po. Ang dapat pong maging consistency ng ating mixture ay hindi malabnaw, medyo malapot po. After ma-mix mabuti, isa lang po natin sa ating kalan na ang lakas ng apoy ay medium-low heat. Lutuin hanggang sa medyo kumunat at parang maging dough. Bago ko na-achieve yung consistency na gusto ko, inabot po ako rito ng 15 minutes. Sa laki ng suman ay nakadepende na po ito sa inyo. Dito nasa 3 tablespoon po yung mixture na aking nilagay. Then sa pinakagitna, magbudbud po tayo ng latik bago po natin ito balutin. I-steam over medium heat ng 20 minutes. At heto na nga po yung ating napakasarap po talaga na suman Marruecos na ngayon hindi nyo na po dadayuhin pa sa Bulacan dahil kayang-kaya nyo nang gawin sa inyo pong mga tahanan. Narinig nyo na ba yung suman dinumugan o nakatikim na po ba kayo nito? Isa po ito sa delicacy ng ating mga kababayang taga Bohol. Ngayon po yan yung ating gagawin dahil bukod sa masarap, ito po ay napakasustansya. Ito po ay 1.5 kilong hinog na saging na saba, balatan, dan ito po ay atin ng i-mash. Once na ito po ay na-mash na natin, nasa 4 cups po ito. Then, dagdagan po natin ito ng 2 cups ng rice flour or giniling na regular na bigas, 1 and 1/4 cups ng sugar, at ng 3 cups ng fresh grated coconut. After ma-mix mabuti, ibalot po natin ito sa dahon ng saging. Make sure po na pinainitan po natin yung ating dahon ng saging para hindi po agad ito mapunit. Para po sa pagluluto, pwede po tayo rito gumamit ng steamer. Pero kung wala, pwede naman pong gumamit ng ating mga regular na kaldero katulad nito. Dito po, mas madali pa po rito maluto. Kung hanggang saan po yung taas ng suman, hanggang dun din po yung tubig. Nang sa ganon, pantay po yung pagkakaluto. Over high heat, once na ito po ay kulong-kulo na, doon na po tayo magsisimulang mag-oras ng 30 minutes. At heto na nga po yung ating napakasimple pero masustansya at napakasarap na suman dinumugan. Sa pagkakaalam ko po, hinango po yung pangalan ng suman na ito sa salitang dumog, which is ang ibig sabihin po ay to smash dahil sa kanilang probinsya gumagamit po sila ng malalaking pambayo. Napakasarap na suman moron ng Leyte at Samar. Ngayon po hindi na po natin kailangan pang balutin ng paisa-isa sa dahon ng saging. Dahil gumawa tayo ng version na mas pinadali na yung proseso, mas madali nyo rin pong mahahanap yung ating mga sangkap. Pag samasamahin lang po natin lahat ng ating mga sangkap, then i-mix mabuti. Kung sakaling marami pang lumps, pwede nyo naman po itong salain. Hatiin sa 3 parte pero yung 2 parte po ay pagsamahin nyo. Then, magtunaw po tayo ng 1/4 cup ng butter o margarine. Saka naman po natin ilagay yung ating 2 parte o yung 2/3 part po ng ating mixture. Lutuin over medium heat hanggang sa parang maging dough pero make sure na spreadable pa ito at hindi naman po masyadong matigas. Magtunaw naman po tayo ngayon ng 1/8 cup ng butter o margarine. Saka naman po natin ilalagay yung 1/3 part naman po ng ating mixture at lagyan din po natin ito ng 1/2 cup ng cocoa powder. Lutuin naman po over medium heat hanggang sa parang maging dough pero still spreadable pa rin po. 14 inches na bilao, pwede pong dahon ng saging, aluminum foil or parchment paper yung inyong ilagay. Saka po natin ilalagay yung kalahating parte lang po ng ating white part na niluto. I-flatten bago naman po natin ilalagay lahat yung chocolate part. Maglagay ng crushed nut, saka naman po natin ilalagay yung ating natirang plain mixture. I-steam over medium heat ng 45 minutes. At heto na nga po yung ating mas pinasimple, ganun na rin po yung ating mga sangkap, pero still napakasarap. Tara na pong i-enjoy itong ating suman moron sa bilao. Alam nyo ba yung suman binutong? Dahil ngayon ito po yung gagawin natin, isang masarap na kakanin na may iilang ingredients lang at napakadaling gawin. 1 kilong malagkit na bigas, hugasan lang po natin ng 2 hanggang 3 beses. Then, ibababad po natin ito. Pwede pong ibabad sa tubig or coconut milk. Depende na po ito kung available sa inyo. Ibabad po natin for at least 2 hours.
After the allotted time, i-drain po natin ito. Then sa isang lalagyan, paghaluin po natin yung 10 cups ng coconut cream at 1 teaspoon ng salt. Ipinatong lang po natin sa isang mangkok yung ating dahon ng saging na nadarang na rin po natin sa apoy nang sa ganon hindi naman po ito madaling mapunit. Then nilagyan po natin ito ng 1/2 cup ng ating bigas at 3/4 cup naman po ng ating coconut cream mixture. Saka po natin tatalian yung pinakaibabaw. Kung gusto niyo pong nag-aagaw yung alat at tamis, pwede po kayo ritong maglagay ng makapuno. Kung sakaling sa inyong lugar ay hindi po talaga available ang dahon ng saging, aluminum foil na lang po yung pwede nyong ipalit. I-steam po natin over medium heat ng 1 hanggang 1.5 oras. At heto na nga po yung ating napakabango, simple lang pong gawin at simple lang din po yung mga ingredients pero napakasarap. Tara na pong i-enjoy itong ating suman binutong. Dito nga po pala sa ating recipe makakagawa po tayo ng 16 pieces. Nakatikim na ba kayo ng suman ni lambiran? Dahil ngayon po yan ang ating lulutuin. Malagkit na bigas, hugasang mabuti, then sabawan po natin ito ng coconut milk, pero if ever na hindi po ito available sa inyo, pwede naman pong gumamit na lang ng tubig. Lutuin katulad po ng regular nating pagsasaing. Gagamit rin po tayo rito ng may kulay na bigas or yung piro rutong. After pong mahugasang mabuti, lutuin ang katulad ng regular na pagsasaing, pero dito mas marami-rami pong tubig yung ating kakailanganin. After po nitong maluto, ngayon naman po pakuko natin o lulutuin naman po natin ito ng katulad naman po ng pagluluto natin sa ating biko. After mapaghalo-halo lahat ng mga sangkap, lutuin po natin ito hanggang sa tuluyang ma-absorb ng ating nilutong bigas yung atin pong pinakasirup. Same lang din po yung proseso dito naman po sa ating may kulay na bigas. Balutin na po natin ito ng tuluyan na pong maging suman. Sa laki ay nakadepende na po ito sa inyo. Then tingnan nyo na lang po yung aking gagawin. I-steam over medium-high heat ng 20 minutes. At heto na nga po yung ating simple pero napakasarap na suman ni lambiran. Dito nga po pala sa ating recipe, 16 to 20 pieces po yung inyong magagawa. Depende na po sa laki na gusto nyo. Kung dati marami-raming dahon ng saging, mahaba-habang oras ng pagbabalot ng mga suman ang ating ginagawa. Ngayon po, gumawa ng version ng inyong Mommy Loves kung saan yung ating masarap na suman binalay ay atin pa ring matitikman, pero mas mabilis nating magagawa at hindi na po natin kakailanganin pa ng maraming dahon ng saging. Gagamit po tayo rito ng 1 kilong glutinous rice flour o giniling na malagkit na bigas. Haluan ng 3 3/4 cups ng tubig. Gagawa po tayo rito ng parang dough. Hindi po dapat sobrang dry at hindi naman po masyadong basa. Then, i-flatten po natin ito sa isang pan na may dahon ng saging na nag-grease po nating mabuti. Pero dito po ang ginamit ko at dito na rin po ako diretsyong magluluto sa 14 inches na native bilao. Takpan lang uli ng dahon ng saging, over medium heat, steam po natin ito ng 35 minutes. To check kung luto na po ito, gamit lang po yung tinidor, tusukin ang gitna, ganun na rin po yung mga gilid. Dapat malinis ang tinidor at wala po ritong dumidikit. 5 cups ng coconut cream over medium heat, gawin lang po natin itong latik. Then hindi po natin ito hahanguin, hahaluan pa nga po natin ito ng 4 cups ng coconut milk or ng ating pangalawang gata. Ganun na rin ang 3 3/4 cups ng brown sugar at 2 pirasong kinayod na buko. Maglagay rin po tayo rito ng slurry, 1/2 cup lang po ng cornstarch na tinunaw naman po natin sa 1/2 cup lang din po ng tubig. At heto na nga po yung ating napakasarap at mabangong suman binalay na niluto po natin diretso sa ating bilao na may napakasarap rin pong latik sauce.